Guys, lahat ng sinabi ni former Gilas coach Tab Baldwin ay nagkatotoo. Dahil sa malalaking Angolans, nahirapang makapenetrate sa depensa ng Black Antelopes ang Gilas. Iyan po ang isa sa dahilan kung bakit natalo na naman ang ating national team. At ang ikalwa, masyado nang naging predictable ang nag-iisang offensive pattern ng mga bataan ni Coach Chot Reyes. Pag-uusapan natin yan, pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Tapos matalo ulit sa kanilang pangalawang laro, sabi ng isang sikat na sports writer, ngayon daw ay most hated person in the Philippines si Coach Chot Reyes. Obserbasyon ng mga sports analyst, ang line-up ngayon ng ating national team, ang pinakamalakas na Gilas team sa kasaysayan. 4 bigs sa katauhan ni na AG Edu, Kay Soto, Japit Aguilar at Junmar Fajardo. Isama pa sina Jamie Malonzo, Scotty Thompson, Dwight Ramos at Renz Abando. Plus 4 pa, kabilang ang ating naturalized player na si Jordan Clarkson. Ang problema nga lang daw, sabi ng ating mga netizens, napakaganda raw ng mga play na dinisign ni Coach Chot Reyes. Ganito raw ang instruction sa bawat timeout. Pass the ball to Jordan. Pass the ball to Clarkson. Pass the ball to JC. Pass the ball to the NBA player. Pass the ball to the Utah Jazz player. Pass the ball to the player with braids. Ang mga yan daw po ang plays na krinukis ni Coach Chot Reyes. Kaya ang resulta, tumiklop na naman ang Gilas sa isang team na dati hinuhula ang magiging magaang na kalaban para sa ating national team. Heto pa po ang komento ng isa pang netizen. Sakit sa mata panoorin ng Gilas. No play. Puro isolation, no ball rotation, Abando was used during garbage time. Iwan na raw tayo sa sistema. Kung inyong maaalala, ganito rin ang sinabi ni Coach Yeng Yao matapos sumali ng rain or shine sa Jones Cup. Naobserbahan ni Coach Yeng, iwan na nga raw tayo sa sistema. Anyway, kung ang battle cry ng ating national team ay puso, sa pagkakataong ito'y ang kupunan ng Angola ang nagpakita ng puso. Hindi sila nawala ng pag-asa kahit naiwan na sila ng 11 puntos. Nakahabol sila kasi nakita na ng kanilang depensa na lagi at laging si Jordan Clarkson lang ang hinahanap ng mga kakampi para bigyan ng bola. At nang lamang na ang Angola, sila pa rin ang napakasipag dumipensa. May puso talaga. Ngayong may 2 talo na ang Gilas, may pag-asa pa ba ang Gilas Pilipinas na ma-qualify sa Paris Olympics? Very slim to nothing ang posibilidad. Sa totoo lang, real talk lang po tayo. Upang magkaroon tayo ng chance, kailangan ng Gilas na manalo laban sa Italy. Na ang sabi nga ni Coach Tab Baldwin, napakaliit ng chance na talunin natin ang team na ito. At hindi lang basta panalo, dapat lumamang ang Gilas ng 14 points upang makasalta ang Gilas sa second round. Isa pa, dapat matalo ang Angola sa Dominican Republic upang magkaroon ng triple tie. Bago pa man nagsimula ang FIBA World Cup, 2 team lang ang inaasahan na kayang talunin ng Gilas, ang Dominican Republic at Angola. Paborito ang rank number 10 Italy sa Group A, ngunit lumalabas na ang mga Dominican pala ang mangunguna dahil tinalo nila ang mga Asuri. Ngayon ay ang Italy ang huling assignment ng Gilas Pilipinas. Isang laban na maraming nagsasabing hindi rin natin kayang ipanalo. Pero anong mali natin? Bilog ang bola. Nadali ni na Carl Anthony Towns ang Italy at baka sakaling matsambahan din ng Gilas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Water Lady, Estrella Mercurio, Cedric Waniwan, C.A. Di Marukot and Kats Aquino Dukusin, Harold Villanueva, Cain Talares, Josie Casilaw,
Gaspar Palermo. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.